Biglang napansin ng ina na ang inampon niyang anak na babae, hindi pala isang 7 taong gulang na batang babae, dahil nasagasaan niya nang hindi sinasadya habang papasok sa banyo ang anak, at sa pagkakataong iyon, natuklasan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Paano? May problema ba? May pubic hair siya. Ano? Paano pwedeng mangyari to? Sa tingin ko, hindi siya batang babae talaga. Ngunit hindi pa ito ang pinaka nakakatakot. Noong gabing iyon, sinabi ng ina na magpapaligo sa alaga niyang anak na babae, para lang mapatunayan kung mali ang nakita niya. Pero hindi inaasahan, tinawag ng alaga niyang anak na babae na si Leia na si tatay ang maglalaba. Ang simpleng tatay ay hindi pa nakikita ang seryosong problema. Sa kabutihang palad, maingat na tinanggihan ni Allen ang hiling ng anak na babae, at habang nilalagay niya ang tubig, ang anak na si Leia ay nag-aalangan at ayaw maghubad ng damit, pati na nga nagsasalita ng masama sa amang alaga niya. Talagang malawak ang iyong pag-iisip, hindi ka naman ang tunay kong ina. Nabigla ang amang alaga nang marinig iyon. Sa una, hindi pa siya nagplano na mag-away kay Leia. Kung ayaw mong makialam, matutulungan kitang maghugas. Sabi ko, huwag mo nang gawin. Lubos na na-disappointment si Allen sa sandaling ito. Iba na ang ipinapakita ni Leia kumpara noong una silang nagkita. Ilang araw ang nakalipas, sobrang excited ang mag-asawa na pumunta sa shelter. Dahil nakapanganak sila ng 3 lalaki. Ang pinakamalaking pangarap nila ay magkaroon ng isang anak na babae. Para maiwasan na maulit ang pagkakaroon ng lalaki sa susunod na anak, kaya't nagpa siya ang mag-asawa na mag-ampon na lang ng isang anak na babae. Kahit na kailangan ni Leia ng walker para makalakad. Hindi naman inalintana ng mag-asawa. Si Leia na unang nakilala ang bagong mga magulang ay walang takot. Sa pagbati pa lang ay napaligaya na nila ang mag-asawa. Sa wakas natupad ng mag-asawa ang pangarap nilang magkaroon ng anak na babae. At 3 kuya ay masayang tinanggap ang bagong kapatid na babae. Ngunit agad silang nakaranas ng unang problema, nang ginagawa ang mga papeles ng pag-aampon. Sinabi ng tagapangasiwa na ang dating mga magulang ampon ni Leia ay nagpa-opera sa kanya, at ang gastusang ito ay kailangang pasanin ng bagong pamilya ng pag-aampon. Ang halaga ay umabot ng $7,000. Naramdaman agad ng mag-asawa na parang sila ay niloko. Hindi rin naipaalam ng maaga na may problema sa paa si Leia, kaya nagpa siya ang mag-asawa na mag-usap muna. Sapagkat kasama ang gastusin ng 6 na miyembro ng pamilya, malaking halaga ito. Habang nag-aalangan ang mag-asawa, biglang lumapit si Leia sa kanilang dalawa, at sinabi pa na walang almusal dito. Tinitingnan si Leia na tila kawawa, napilit ang asawa na gamitin ang emergency fund ng bahay. Sinang-ayunan ng asawa ang ideya ng kanyang asawa, ngunit ang desisyong iyon ay naging simula ng bangungot ng kanilang pamilya. Bago umuwi, dinala ng mag-asawa si Leia sa isang restaurant sa tabing dagat. Dito, pwede silang kumain at maglaro rin. Ngunit biglang nagbago si Leia sa dati niyang ugali. Sabi niya nga na hindi siya kumain ng almusal. Ngunit nang makita ang masarap na pagkain sa harap niya, isang kagat lang ang kinain niya tapos iniwan na. At nang makita niyang nagpunta ang mga kuya sa tabing dagat, agad siyang humiling na buhatin siya ng inay papunta sa tabing dagat. Ngunit sinabi lang ng inay na maghintay muna siya na kumain. Dahil dito, bigla siyang naiinis ng gusto. Hindi talaga siya mukhang isang mahinahong 7 taong gulang na babae. Gusto ko nang maglaro ngayon. At ang pinakakakaiba pa, si Leia ay bigla ang tumakbo nang wala ang walker niya. Kahit si Watwo na muling nabuhay ay malilito sa eksenang ito, lalo na ang mag-asawa. Ngunit sa eroplano pauwi, nakita ng asawa ang sagot sa libro. Bagamat ang congenital dwarfism ay nagdudulot ng abnormal na buto ni Leia, hindi naman ibig sabihin na hindi siya makakagala. Siguro noong panahon na iyon, sobrang gusto lang niyang magpunta sa dagat, kaya niyaya niyang maglakad kahit masakit, kaya hindi na nagduda pa ang mag-asawa. Pag-uwi nila sa bahay, pinakita nila kay Leia ang kanilang inayos na silid. Ang rosas na silid ng prinsesa ay sobrang ganda. Akala ni Leia ay inutos iyon ng kanyang ina, kaya diretsong sinabi niyang masyadong bata ang kulay na iyon. Ngunit nang sinabi ng ina na ito ay inutos ng ama, bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Leia at sinabi niyang gusto niya ito. Sa sandaling iyon ay hindi naging komportable ang ina, lalo na nang makita ang malambing na eksena ng ama at anak, na nagdulot sa kanya ng kakaibang pagkabagot. Ngunit sa oras na iyon ay hindi pa niya ito iniisip ng masama. Sa huli, bata pa si Leia. Pero sa gabi, hindi lang tinanggihan ni Leia ang pagtulong ng ina na paliguan siya, kundi sinunggaban pa niya ang ina at naitulak sa pader. Nakita ni Leia ang sitwasyon, biglang sumanib ang pagiging Oscar-winning actress. Agad niyang niyayakap ang ina at nagsisisi ng todo. Nang makita ito ng ina,
hindi na rin siya makapagparatang pa. Ganoon, matagumpay na nalagpasan ni Leah ang hamon sa paliligo. Pero kinabukasan ng umaga, napansin ng panganay na anak na puno ng graffiti ang bintana sa bahay. Pero hindi naman ganyan ang tatlong magkakapatid. Kaya si Leah lang ang pwedeng may gawa nito. Ngunit nang tanungin siya ng ina, muling nagkunwaring biktima si Leah. Sakto namang dumaan ang ama. Nang makita ang pagtatalo ng ina at anak, agad siyang kumagitna. Nang makita ito ni Leah, ginamit niya ang pagkakataon para ilihis ang usapan. Nagkunwari lang na sinabi niya ng basta-basta ang tungkol sa cookies na dinala ng ama kagabi. Dahil dito, agad na nagalit ang ina. Dahil hindi pa nakain ni Leah ang hapunan kagabi at nasayang pa ang pagkain. Pero sinubukan pa rin ng asawa na lihim na pakainin siya ng cookies. Patuloy na nag-iinit si Leah sa tabi. Biglang naibilang niya ang away mula sa mag-ina papunta sa mag-asawa. Lubos na ikinalugod ni Leah ang kanyang masamang plano. Sa huli, nag-away ang mag-asawa at nagkahiwalay ng hindi magkaintindihan. Ngayon hapon, kinausap ni Allen ang kanyang best friend tungkol dito. Nagtataka siya kung bakit sobrang nagbago si Leah. Kasama na ang dating pamilya na nag-ampon sa kanya na nagbalik sa adoption agency. Hindi kaya may problema talaga si Leah. Pero pinayuhan siya ng kaibigan na huwag mag-isip ng masama, anak na may kulang sa isang binti, ano bang malakas na gulo ang kaya niyang gawin. Nang marinig niya ito, naisip niyang tama naman, kaya tinanggal niya ang alalahanin. Pero kinabukasan, habang naghahanda si Allen ng pananghalian, biglang pumasok si Leah at nagsabing gusto niyang tumulong. Habang hindi mapapansin ng ina, kinuha niya ang kutsilyo sa pagluluto. Natatakot si Allen at agad na pumunta para pigilan siya. Pero matigas si Leah at ayaw makinig sa babala. Napilitan si Allen na pigilan siya ng pilit. Ngunit sa pagkakataong iyon, muling sinabi ni Leah ang isang salita, "Huwag mo na akong pakialaman. Hindi ka naman ang tunay kong ina." At sa sandaling iyon, bigla ang inilapag ni Leah ang kutsilyo. At may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Dumating pala ang ama nila. Nang makita ito ni Leah, nagsimula siyang magpanggap muli. Sinabi niyang tumutulong siya ng mabuti sa ina. Ngunit nagalit at sinaway siya ng walang dahilan ng ina. Muling pinatindi nito ang alitan ng magulang. Naramdaman ng ina na delikado si Leah. Ngunit nang marinig ng asawa, naisip niyang nakaaliw si Allen. Isang batang babae na hindi makalakad, saan siya nagkaroon ng panganib. Muling nag-away ang mag-asawa at naghiwalay ng hindi magkaintindihan. Pagkatapos, pumasok ang ama sa kwarto upang aliwin si Leah. At paano naman makakalimutan ni Leah ang pagkakataong magreklamo? Patuloy siyang nagkukunwaring biktima. Binibilang ang mga pabor na ibinibigay sa kanya ng ina nitong mga araw, upang makahingi ng awa mula sa ama. At hindi alam ng ama na naipadala na siya sa maling landas. Ngunit ng gabing iyon, hating gabi na, biglang ginaising ni Allen ng ilang kakaibang ingay. Tiningnan ni Dingching at nakita si Leah na pumasok sa kwarto. Ang mas nakakatakot pa ay hawak niya ang isang maliit na kutsilyo. At nakangiti siya ng kakaiba.